Network Entertainment. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po, ako, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama ko pa rin po sa episode na to ang mga Fanboy Chronicles boys galing sa Fanboy Chronicles podcast. Kasama po natin si Gab, si Aren, at saka si Alex. Hi guys! Hello. Hello, Makoy. Oh. Kamusta? Thank you sa pag-guest ulit. Uy, pre. Nag-guest kasi ako sa episode nila a few weeks ago and yun nga, na-invite ko sila dito sa Machong Chismisan. Kasama natin yan dito sa ating New Talent Initiative para makita nyo naman yung mga iba pang podcast na nagkakalat dyan na baka hindi nyo napapansin. Pagkatapos ng Machong Chismisan, try nyo i-visit yung episode ng Fanboy, yung channel ng Fanboy Chronicles sa Spotify para makita nyo yung podcast nila. Madami-dami na rin silang episode tapos nakita ko ang ganda ng lineup ng mga naging guest nyo. So, congratulations sa inyo. Matagal na ba yung podcast nyo, guys? August. Mag-1 year na kami. Mag-1 year. Ayun, nagawa. So, check out nyo lang. Nakita ko, nag-guest na nila yung members ng Cool Pals. Sino pa ba ibang mga notable na naging guest nyo? Ramon. Ayan, si Ramon. So, yan. Check nyo na lang yung episode, yung Fanboy Chronicles podcast. Iba't ibang characters din yung mga nag-guest nyo, no? Parang, lalo na si Ramon, idol yan. Daming mga naging characters na nagawa niyan. Pero kayo ba, nanonood pa ba kayo ng TV? Hindi na. Ako, bihira na. Kailan ka tumigil manood ng TV, Alex? Simula nung, parang, ang hirap na kasi ng free TV eh. Mas accessible na ngayon ang mga streaming areas ko na rin, mga Netflix, Prime, mga ganyan. YouTube lang, ganun. Pero kayo, anong favorite yung series? May series ba kayong favorite ngayon? Ako inuulit ko ngayon, Prison Break. Ay puta, Prison Break, okay yan. Yan pang-apat ko ng panood. Natatakot ako simulan yan kasi putang inang haba niyang season ng bawat episode niyan. Nakakabuisit yung Prison Break na yun na pag nasimulan mo, parang hahatakin niya, parang mahina yung 2 linggo para matapos mo lahat. Pero di ba nagkaroon recently ng bagong season yan? Hindi ko alam kung, kasi nga di ba nagkaroon na ng issue na, hindi pala, nag-release pala ng statement yung bida, si Michael Scofield na, di ba, member na siya ng LGBT. Oo. So, yung character niya doon, medyo maangas, na smart boy, na bad boy, ganon siya. So siguro parang sabi niya sa press conference niya noon, parang hindi niya na kayang i-portray yung ganong character. Kasi nga yung feeling niya is kasi nga gay na siya nag-out na siya as gay. Pero parang weird naman noon na parang ano ba yun? Nung buong taping ba ng Prison Break, hindi pa ba siya bakla nun? Parang na-develop na lang niya recently? Feeling ko dahil parang nasabi ata na may kontrata kasi so kailangan niyang tapusin. And then after season 6, tama? Season 6 ba? Oo. Or season. Basta yung last na episode niya is doon niya na sinabi na end na. Ganun, parang ganun. Hindi niya na gagawin yung character. Pero sige, tanggalin natin sa equation yung sa totoong buhay anong pangalan ni nung Wentworth Miller. Tanggalin natin sa equation yung totoong nararamdaman ni Wentworth Miller. Yung character na Michael Scofield, pre, napakalupit niyan. Isipin mo, tangina Gab, pinatutaw niya yung mapa sa likod. Ganun kabangis yung character. Ganun kabangis yung character ni Michael Scofield. Kaya lang medyo tanga rin no? Kasi isipin mo, habang ganun ka-importante yung mapa na paano kung may binago dun sa mapa, edi babaguhin din yung tattoo niya. Tangina, parang obsolete kagad yung tattoo niya. Yan yung tattoo ni Alex na Geiger counter. Pakinggan nyo sa last episode. Pero kayo, sino pa mga character yung medyo believe kayo? Kasi ako idol ko nga rin yung character ni Michael Scofield sa Prison Break. Saka yung isang gusto ko diyan na character sino yung parang baliw diyan yung killer din na na parang maangas diyan, yung parang may problema sa mata. Hindi ba siguro yun? May problema sa mata. Yung parang serial killer doon pero eventually naging lovable din. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi ba yung putol yung kamay? Oo, yun naputol yung kamay. Theodore Bagwell.
O yun, si Theodore Baguel, ganda rin nung character niyan. Oo. Kasi from kinaiinisan nung una, eventually naging gusto mo rin eh. Yan. Actually, siya, parang based sa mga interviews niya, na-adapt sa personal na buhay niya na tuwing nakikita daw siya sa labas, naiinis ang mga tao sa kanya. Ibig sabihin ganun siyang kagaling na aktor kasi nga napaniwala niya yung mga tao. Ikaw Aren. Ikaw ba ganun mo? Sino bang may sa local, sa Philippine pop culture, sino bang ina-idolize mo sa ganun? Sa Philippine pop culture, sino bang puta na Yung paisipin ako bigla. Baka fan ka ng mga dumidila-dila, gano'n, si Coco Martin. Di pre, open naman ako, fan talaga ako ng fan ako ng Probinsyano series saka ng Batang Quiapo. Ni isang episode pre, wala akong na-miss dyan. Pero kung sa favorite character ko ngayon, yung character ni David sa Batang Quiapo. Kasi nagagampanan niya ng maayos eh. Tapos nakakainis at nagugustuhan ko siya at the same time. Pero right now, yung pagka-favorite ko sa kanya more on inis kasi nga putang ina napaka conniving nung character ni David sa Batang Quiapo eh. Pero Sino artista? si Makoy yung dancer, pangalan nun, yung shota ni Ilisoson. Yun. Nasa Showtime yun. Oh, Showtime. Si Aren, ikaw sinong paborito mong character na fictional? Kahit TV, radyo or anything. Puta radyo, mayroon pa bang character sa radyo? Pero ikaw Aren, sino trip mo? Medyo luma na eh, pero si Killua sa Hunter x Hunter. Puta Killua. Sige, kwento mo sa akin kasi to be honest, di ako nanood nung Hunter x Hunter eh. Ano bang characteristic ni Killua? Saka ba't trip mo siya? Siya yung Violet, di ba? Yung medyo buhok niya puti. Puti, pero yung t-shirt niya parang violet ba? Or parang puti rin ba yun? Yes. Violet. Ba't anong maangas kay Killua? Yung lang siya, yung parang mysterious niya si Gon. Niya kasi. Mysterious siya. Basta tahimik lang eh. Nung una hindi siya masyadong nakikihalubilo sa iba. Then eventually, yun, di ba naging close niya si Gon na yun, siya talaga yung bida. Then tahimik lang siya pero malakas siya. Hindi siya ordinary na bata. Ganun. Tapos mayaman pa yung pamilya nila. Factor talaga yung mayaman yung pamilya nila. Sa bagay, guys, kasi si Aren kasi laki sa hirap to si Aren eh. So, siya ba yung ginamit mo Aren para maihahon sa hirap yung pamilya mo? Ginawa mo siyang motivation. Dapat maging katulad ako ni Killua, maging mayaman din yung pamilya ko. Baka kung may Hunter exam dito, baka sumali din ako. Sige, anime muna tayo, anime. Sige, ikaw Gab, sa anime, sino ba favorite character mo sa anime? Anime, pinaka naalala ko si Eren Yeager ng Attack on Titan. Ano pangalan? Eren Yeager, Attack on Titan. Okay. O bakit? Gusto ko lang yung pagiging complicated nung story niya kasi nung una, ang story kasi ang premise kasi nung anime is parang sila na lang yung last sa human race tapos inaatake sila ng mga Titan or mga colossal being. Tapos nung una gusto niyang lumaya doon kasi parang feeling niya parang pinapalaya silang livestock or mga hayop ganun. Tapos eventually sa dulo Teka, pinapalaki silang parang livestock. Hindi kasi parang yung trabaho nyo, bilang mga veterinaryo kayo. Hindi, para siya ng livestock kasi parang nakakulong lang sila dun sa confined space nila. Hindi sila makalabas. So parang nung dulo na, magiging villain din pala siya. So parang siya rin pala yung parang yung kasabihan na parang sa sobrang tagal, sa sobrang haba ng buhay mo, parang nakita mo yung sarili mong ikaw na yung villain, hindi na yung hero ng story. Parang ganun yung story niya. Tapos parang gusto ko lang siyang mag-isip. Parang pares kayong mag-isip na radical, yung parang hindi mo na iniisip yung consequences. Basta sa tingin mo tama siya, yun yung gagawin ko. Parang ganun yung kay Eren. Tayo na yun, ang gusto ko sa'yo, Gab, comedy podcast to, sineryoso mo yung sagot eh. Hindi, wala kasi pang-review. Hindi, sir, kasi kung sa local mamaya babawi.
Tangina nung pinapakinggan ko, Aren, sabi ko, tangina, ganda nung binigay niya, pang libro yung analogy, pang matalinong tao. Yun Tangina nga, pang naman. matalino lagi yung mga kanya, atake niyan eh. Teka, total, binanatan tayo ng matalino, hanap tayo ng bobong sagot. Alex, sino paborito mo? Lex, Ako sino si paborito? Doraemon. Putang Doraemon. yan. Mhm. Tangina from Eren Yeager, punta tayo kay Doraemon, no? Bakit si Doraemon? Tangina ka. Di ba nung bata tayo, puta napakasimple lang gusto natin eh. Oh. Kung ano yung lumabas sa, kumbaga, kung ano yung gusto mo, dapat lalabas sa bulsa mo. Oo, tangina. Oo. Napakasimple lang ng gusto natin noon. Pagka, ano ba tawag sa Ilocano, sa Tagalog, nung kakapaka sa bulsa mo, puta titi lang yung mawakan mo eh. Tangina, yun ang problema sa buhay natin, no? Hindi tayo katulad ni Doraemon. Ang ganda nung analogy mo na yun. Tangina, sa sobrang hirap natin, pag kumapa tayo sa bulsa natin, titi lang yung makakapaka mo. O kaya magkakamot ka lang ng singit. Ganun, di ba? Wala eh. Kumbaga, di ba, ang simple ng ni Doraemon kasi, parang siya yung nagpapakita ng walang imposible. Parang ito medyo ewan ko, medyo corny part na medyo seseryosohin ko na ang simple ng analogy na takina, may paraan para makuha mo yung mga gusto mo. Putang ina, yo. Ay, kamutin yung Maghanap ka singit. ng kaibigan na ibubuli ni Damulag. Ay, ang ganda sinabi ni Dab, nagsisimula ang lahat sa pagkamot ng tita, paghugot mo sa bulsa mo. Ayun, so nagkakaroon ng idea eh. Puta. Ayun, Doraemon siguro iba yung, 'di ba nung bata tayo, iba yung binibig tuwing hapon or umaga usually dati yun eh. Oo. Weekend. So pagka medyo biblical, kay kwan ako kay sino na yun? Yung robot? Sa Superbook. Superbook. Si anong pangalan? Siya ata mismo si Superbook, 'di ba? Yung robot. Hindi, robot. Hindi Nandun- sana super robot. Tangina naman to. Yung Si libro. Gizmo. Si Gizmo yung sa Superbook. Gizmo. Yan. Pwede rin yan. Kaya Alex, matalino ka namang tao. Robot yung pangalan niya. Ba't mo siya tatawaging Superbook? Hindi sana super robot na siya. Ayan. Pwede rin siya, pwede rin. Parang Oh, si Gizmo. tanga na medyo may pagka-moral kwan kasi yun eh. Moral gauge yun eh. Alam mo dito Diba, nagkatalo. Dito sa anime. dito nagkatalo yung yung age group natin. Kasi kayo ang reference nyo Superbook. Tama? Hmm. Sa akin ang reference ko pre mas matanda ako sa inyo yung Flying House. Alam niyo yung Flying House? Hindi ako familiar. Yun nga kasi nga May mga balot. bata kayo ng konti sa akin. Yung Flying House, yun yung mas lumang version ng Superbook. Tapos mas cartoonish siya. Tapos yun nga nandun nga yung meron din silang robot na na character. Iba yung kumbaga mas older version siya. Pero sa anime pre, ang ang favorite kong character si Vincent. Si Vincent sa Ghost Fighter. Ghost sa Fighter. Ghost Fighter. Pero kasi si Vincent, puta, 'di ba na biktima tayong lahat noon? 'Di ba babae si Vincent? Tama ba? Di ba si Dennis yung... Ay si Yata, Dennis, puta babae. nagkamali si Dennis pala. Si Dennis na ang storya pala noon pre, miski pala yung mga nagdadub na Pilipino sa Ghost Fighter, pinapadala ka sa kanila kasi hindi buo, putol-putol. Nagulat din sila na babae pala si Dennis. Yun pala yung storya noon. Di ba ang nag-dub sa kanya dito sa Pilipinas eh si Roderick Paulate? Tangina, totoo ba yan? Tangina O kaya may ikon eh, may salita si Prr! So, lahat yung roses. Gago yung pwede mo siya na yun. Si Master Pogi. Lahat yung roar. Seryoso ka ba? Sinesearch ko Dennis Ghost Fighter, Roderick Paulate, wala naman lumalabas. Ayun, magandang kwan din yun. Magandang character si Master Pogi. Nagre-represent siya ng siya yung cover up. 'Di ba? Hindi alam ng taong bayan yung mga sayan, si Son Goku. Na parang pinalabas nila na ang tumalo kay Majin Buu is si Master Pogi. Parang siya yung pipili ng siya yung Malakas. pang-cover pa, ganun. Pang ano, Parang may naputol ito eh. yung mga malalakas. Pang-cover lang, ganun. Pang Oo. cover. Mm. Kasi 'di ba So kumbaga purveyor of fake news siya.
Oo, kumbaga si Alice Guo siya, Putang ina. 'di ba? Naisigit mo. Pero speaking, nabanggit mo na rin si Roderick Paulate. Yung character ni Roderick Paulate pare doon sa sa Petrang Kabayo. hindi, yung character niya sa TV show ni Aga Mulak sa Yung macho siya, yung lalaki siya. Nagpapanggap siya. Oo pare. Gustong-gusto ko yung character niya na yun kasi bukod sa malapit sa katotohanan, ang ganda kasi nung batuhan ng character nun na yun yung nararamdaman ng karamihan na masakit na reality ah. Kasi nakakatawa man siyang panoorin. Yun yung problema nung karamihan ng mga nung ibang member ng LGBT sa atin na hindi nila mailabas yung totoong sila na nagiging comedic pero sad reality na oo nga no, hindi nagiging ganun lang siya dahil hindi siya matanggap nung nung lipunan doon sa pagiging bakla niya. Kaya lang medyo bad din kasi yung karakter niya ng konti kasi putang ina ginagamit niya na makapanchancing. Technically basama rin nananansing siya kalagi kay Aga Mulak using that character. So yun yung nakakatawa doon. Sino pa? Sino pang karakter na sa mga TV show, sa sitcom, sino yung mga favorite niyo? Ako, lately, lumalabas sa akin Home Along the Riles saka yung Okidoki. Ay, yung Home Alone kasi magkakaroon sila ng reunion eh. Inaayos na nila yung reunion eh. Kaya lumalabas. Pero sa Home Alone, sinong favorite mo? Yung mga Sunog Baga Boys. Ay, pre, classic yung Sunog Baga Boys. Alam mo ba sa kasamang palad, isa na lang yata yung buhay doon sa Sunog Baga Boys. Alam mo yung kung wala sila doon, parang walang buhay yung Riles, di ba? Ay, oo, yung release. Pero technically, mali yung Sunog Baga, di ba? Kasi pag Sunog Baga, Yossi yun eh. Hindi Yossi. naman sa Baga pumupunta yung alak eh, di ba? Patay yun. Ngayon ko lang Pero- naisip yun eh. Pero maganda nga yung Patay. Sunog Baga, boys. Magandang karakter yung mga yun. Nagbibigay sila alam mo yung maliit lang nakagbibigay buhay doon sa sitcom. Mm. Yung Saka Sunog Baga. Walang aapihin si Mang Kevin sa si Mang Tomas kung wala yung Sunog Baga, boys. Puta, napaka-plain. Totoo nga, napaka-plain nga nung release kung wala yung Sunog Baga, boys. Maganda rin yung ako all-time fan ako ni Babalu eh. Okidok, o kaya Home Along the Riles, o kaya yung iba pang niyang sitcom. Iba yung dating nung Babalu no? Puta, isipin mo hanggang ngayon nagba-viral pa rin sa TikTok sa Facebook yung mga clips ni Babalu. Ganon kagaling yung karakter na actually hindi lang karakter parang yun na mismo rin kasi yung karakter niya in real life pero ang dami nagsasabi tahimik lang daw sa totoong buhay si Babalu pero isipin mo parang pag tinignan mo kasi si Babalu yung karakter niya na yun na yung iisipin mo kaagad sa kanya parang nadadala niya talaga in real life yung karakter niya. Ito, si Gab, saka si Aren. Feeling ko, bukod kay Arn, may ibang gusto pa tong si Aren. Tangina, isipin mo hanggang ngayon nanonood ka pa, hindi pa rin ako mga get over, nanonood ka pa rin ng unang irit hanggang ngayon. Pero sige Aren, bibigyan kita ng chance, sinong iba pang karakter na medyo trip mo? Ako, all-time favorite ko rin kasi sa comedy nga si Babalu. Pero isa pa din si Rene Requiestas. Si Chitae. Movie Ay, niya. Alin ba? Ayun, Chitae karakter niya? Yeah. lahat ng mga movie niya na Puta, Chitae, Pido Dida. Puta, yung Pido Dida, pre, Ayun, naka-apat Pido na Dida. pelikula yata yun eh. Pero, bilib ako kay Rene Requestas, Makoy, kasi nakakissing scene niya ata si Chris Aquino. Alam ko na ipilit yung kissing scene na yun. Siya yung first kiss siya yata yung first kiss ni Chris Aquino. Saka isipin mo nung panahon na yun, Chris Aquino, pre, batang edad pa siya nun. Tapos, first daughter pa siya nun. Anak siya ni Cory. Isipin mo, para makapartner niya si Chris Aquino, makakissing scene, napakalaking karangalan sa kanya nun. Pinarody ba nila yung Beauty and the Beast? Pwede sana nila iparody yun. Alam ko may scene. Merong scene kung hindi ako nagkakamali, di ko alam kung ginagawa lang to ng utak ko. Pero alam ko parang may scene sa Pido Dida na na pinarody nila yung Beauty and the Beast. Sayang yung si Rene Requestas no? Kasi parang 30 plus lang yata siya namatay eh. Sa TV ata siya namatay eh. Anong sa TV? TV, tuberculosis. Tuberculosis ba? Alam ko liver eh. TB ba? Alam ko tuberculosis eh.
Putang. Madalas kasi siya nakahubad sa mga Takina, sinisi mo pa yung pelikula. Hindi pinoprotektahan no? Hype Ayun, ka, Alex. yun, tama yun. Hindi siya pina-check up ng, kumbaga, na-check up siya ng doktor, pero hindi siya pinagamot sa tamang doktor. Pinagamot siya sa albularyo. Naalala niyo yung kwan? Naalala niyo yung character ni Andrew E. na albularyo siya, yung may mga nagpapa-check up na kumain po kasi ako ng kwan medyo kwan. Ng mais, ega. Sabi iba yung tae ko, sabi. Ano bang gusto mong tae? Yung normal lang po na tae. Hindi kumain ka sa tae. Sa ano yan? Sa Mokong Astig at Gamol na pelikula yan. Natatandaan ko yan, putang ina. Pero Andrew, kahit ako hater ako ni Andrew E. ngayon dahil nga doon sa political affiliation niya. Pero isa rin yan sa nagpalaki sa akin na kasi puta, halos lahat ng pelikula ni Andrew E. dati pinanood ko yung Gamol. Huwag kang gamol, Pitong Gamol. Pinanood ko lahat yan. Yung Gamol, yung Gamol character niya, sobrang naging parte ng kabataan natin. Pero isa sa favorite characters ko naman na ginampanan ni Andrew, yung extrang hero. Tatandaan niyo yung extrang hero? Extrang hero. Kasi yung isa sa mga childhood crushes ko, yun yung love team niya doon. Si Ano ba yun? Tangina, nawala bigla. Si Ana Roses. Hindi, iba. Yung Michelle Aldana. Michelle Aldana. Sobrang crush ko yun nung bata ako, si Michelle Aldana. Sobrang ganda nun. Pero yun nga, yung extrang hero, ganda nun character niya. Isa sa mga Pinoy superheroes yan na original yan eh. Kumbaga, hindi natin inadapt yan sa ibang kasi sila Captain Barbell ginaya yan sa Superman and everything. Si Nardong Toothpick. Ay puta si Nardong Putik. Di gago Nardong Putik si Ramon Revilla yun eh. Ginawa si Nardong Toothpick si Herbert. Nardong Toothpick si Herbert. Pero isipin mo, ang gago rin nung nag-isip ng karakter ng Nardong Putik, no? Tangina. Paano kaya siya magkakapower? Kailangan tumuntong siya sa putik para magkaroon siya ng kapangyarihan. Putang ina, hindi maiisip ng kanu yun, pre. May imagine nyo ba yun? Nagmi-meeting yung Marvel. We need the power. We need a superhero that steps on mud to get power. Putang ina lang ganun. Meron pang, di ba parang King of Parody si si Herbert di ba? Yung Captain Barbell, ginawa rin nila yon. Yung Nardong Toothpick, ginawa rin nila noon. Parang nagkaka-add ng character. Yung ang di ko makakalimutan yung kay Dolphy. Yung movie noon na ang genie, yung nasa base sila, yung nasa old na jar. Ang lumabas na genie si Bernardo. Seryoso? Hindi si Bernardo ba? Hindi ba si Si Jimmy Santos. Jimmy Santos. Oo, basta may movie. Parang Home Alone ata yun na movie. Abracadabra yun. Abracadabra, tama. Di mo makalimutan, di mo natandaan yung title. Pero yun nga tama Pero si ito, Jimmy Santos yung genie doon. May add ko lang, Makoy, yung sa generation naman namin. Hindi ko alam kung alam mo tong TV show na to noon, yung Spirit. Maha Salvador, Vong Navarro, Spirits. Ang pinaka-favorite ko doon si Danilo Barrios. Ay puta, Street Boys. Siya ang unang, Makoy, di ba usong-uso ngayon yung mga red hair dahil kay Bini Mika? Oo. Si Danilo Barrios, meron siyang scene, ang kulay ng buhok niya dati sa Spirits, kulay pula. Bakit? Hindi, ewan ko, yun yung character niya, parang villain siya doon Ang ginawa namin, Makoy, di ba sa mga fiesta, madaming mga tiyanggi-tiyanggi ng mga Muslim. Okay, sige. Nagbebenta sila doon ng mga pangkulay ng buhok na pula. Ayun, naalala ko yung ini-spray. Hindi, pinapatak, inahalo sa tubig. Putang ina, ano yung wasakan ng buhok yan? Tapos, ginaya namin. Unang araw, pula yung buhok namin. Pangalawang araw, dilaw na. Di feeling mo, Danilo Barros ka nun, pre. Ako una. Pangalawang araw, mukha na kami sumisisib ng talaba. Putang ina.
Dahil lang yung dilaw na. Alam mo yung nababad sa dagat tapos nababad sa dagat tapos naarawan. Puta, Muro Ami, no? Muruami, puta. Ikaw ba, naging fan ka ba ni Juan, Cesar Montano? Oo, yung gusto kong karakter niya si Bullet eh. Yung ano. Yung Bullet. Bad boy, bad boy. Oo. Galing niya nun. Yung di, Bullet pare, ano yun? Yung Special parang siya. Sintu siya. Oo. Sintu siya. Sana mali pa. Magaling bumaril. Kasi ako, Makoy, yung pinaka-gusto kong karakter niya yung sinashoutout niya si Konsehal eh. Pero hindi, yung karakter nga na Bullet, maganda rin yung karakter na Bullet na puta isipin mo, medyo revolutionary siya during that time. Kasi yung during that time, pag sinabing sinto-sinto or special, hindi siya badass. Pinagtatawanan lang. Pero itong si Bullet, tangina pre, sharpshooter siya, 'di ba? Yun, kung natatandaan mo yung pelikula na yun. Yun yung Parang character. ang hirap naman kasi Makoy kung swordsman siya eh, tas bullet yung kung panday siya, no? Hi, I'm Red Oliero. Hi, I'm Andrew Bernardo. And we are the Bago Matulog with Red Oliero podcast. Members. Yes, we are promoting our podcast and sana makinig kayo sa podcast namin. Yun lang. Thank Please. you. Yay. Please, we need money. Sino pa? Sino pang Ikaw, Gab, meron kang Samahin karakter. natin yung Aren, sige, Aren, ikaw muna. pagsamahin natin yung, di ba, si Bullet sa yung swordsman ni Alex. Oo. Naalala ko yung pelikula ni Lito Lapid. Ay, oo, Yung may puta. kutsilyo. Tapos Leon binaril niya Guerrero yung yan, pre. kutsilyo. Leon Guerrero. Yung nahati yung tingga. Tapos natamaan yung dalawang kalaban. Na-interview nga yung si Lito Lapid eh. Na tinanong siya tungkol dyan sa Leon Guerrero character na yan. Tangina parang nagiinuman lang daw sila nung naisip nila. Tangina kaya, lagyan natin ng naghihiwa ng bala. Puta na, sinuting na daw nila kaagad eh. Pero believe ako dyan, Makoy, kay Lito Lapid, napaka simpleng mag-isip, di ba? Oo. Katulad nun, yung explanation mo na nakuha lang sa inuman yung hinahati yung bala. Pero di ba siya rin yung gumawa ng batas na wag lagyan ng stapler yung mga bedchin, mga paminta, gano'n, di ba? Oo. Hindi naisip ng mga nag-aral sa Ateneo yun, nag-aral sa UP. Naisip. Yan pare, ang batas na para sa mga normal na tao. Putangin na, yan yung problema na malamang nasugat siya diyan nung kasi 'di ba galing sa hirap si Senator Lito Lapid. Na putangin na pag yumaman ako, naging senador ako, papasok ko sa batas na bawal ang stapler sa paminta. Kasi siguro nagluluto siya minsan, naisama siguro yung stapler. Napalo siguro siya ng tatay niya kasi nakakain ng stapler yung tatay niya. Yan ang naging life goal niya. Tangina, ipagbabawal ko para hindi na magaya yung ibang tao. Tangina, talino, no? Kaya iboboto ko ulit si Lito Lapid next election para magpasa pa siya ng mga batas na ipagbawal. Mga simple lang, Very practical. Practical, tangina. Yung mga tipong baka maligtas yung buhay mo dahil tangina, hindi ka nakakain ng bala ng stapler. Tangina ng batas yan. Pinaalala mo yung batas na stapler na yan. Putang tagal ko nang di naalala yan. Meron akong experience niyan pero hindi ako yung nakakain nung Hindi ako yung nakakain nung staple. Tangina, siyempre, kwento mo yan eh. Akala ko, Aren, may experience ka na nakapagpasa ka ng batas eh. Pero sige, ano yung experience mo tungkol sa stapler? Hindi, yun nga, kasi nga, di ba, ginagamit nga ng stapler yung mga sa pagkain, mga sangkap. So, yun yung teacher ko nung college. Na-experience niya yan habang kumakain kami. Pagtingin ko sa kanyang ganun, meron na nakalagay doon sa ngipin niya yung staple. Dupigit talaga sa ngipin. Kung sana medyo na-advance ng konti yung pagpasa ni Lito Lapid nun, baka naligtas siya time na yun. Pero putay na ang problema, hindi na ipapatupad yung batas eh. Kasi kakabibili ko lang naman recently, puta, naka-stapler pa rin yung money. Yung naka-stapler na nakalagay sa karton. Yung mga paminta, gano'n. Laurel. Sige, Pinoy movies. Ikaw, Gab, may naisip ka ba na karakter na Pinoy movies na idol mo? Yung lahat ng characters ni Redford White. Ay, puta. Classic din yan eh. Ang maganda sa boses ni Redford White dati, may paos. Yung pumipiyok. Oo, tangina. Silang dalawa ni Babalo.
favorite kong character niya yung sa Body and Soul. Body and Soul. O yung silang dalawa ni Eric, putang ina yung Mm. gumawa sila, meron doon sa Body and Soul yung gumagawa sila ng gitara. Pag tight shot, puta, pinapalis niya yung gitara. Tight shot, nakatutok lang siya. Pag layo nung camera, puta, yung ginawa nilang gitara pala ni Eric Kison, magkakambal, magkaduktong yung gitara. Isang gitara pala, no? Oo, isang gitara, classic lang, tapos nag-away. Tapos pinagalitan sila nung may-ari nung nung factory nung gitara. Puro kagaguhan yung ginagawa nyo, si Sante na kayo. Di sinisante sila. Maya-maya may dumating na kambal toko. I-claim na nila yung gitara na pinagawa nila. Ay, na classic yun. Search nyo yun, Body and Soul na, na pelikula. Sa action movies, sino pang character na Yung Ako, character, Kwan. Ikaw, Alex. Sino? Kung maalala nyo yung may ginawang character si Robin Padilla, si Bordado. Puta, Si Bordado. Joaquin Bordado. Gago, hindi pelikula ba yun? Teleserye Hindi, parang yun. teleserye yun. Teleserye ba yun? Oo. Ano ba yung Sa memory GMA. mo, Alex? Hindi, sige, kung action siguro, pinaka-action star sa akin, mapunta tayo sa medyo mas matanda, Eddie Garcia. Ay, Eddie Garcia. Yung, sino doon? Ang dami nun, pre. Yung yung kasama niya si Bayani Agbayani, yung galing siyang bilangguan. Tangina, halos lahat yata ng pelikula ni Eddie Galing siyang bilangguan. Either siya yung pulis o siya yung Akala ko Andres Manambit. Ay, babaguhin ko, Makoy. Ito, sigurado agree kayo. Yung medyo mapupunta tayo sa reality. Mista. Ay, puta, Mista. Oo. Padilla Magkakaroon ng part 2 yan, Nandun kaya si Bibi? Wala na si Bibi, pero sinushooting na nila yung part 2. Sinushooting na nila. Papasok si Bibi, siya na yung magiging chicks ng mga Padilla brother. Pero yun, iba yung Mista noon. Kasi dito sa probinsya, parang sa 5 bahay, isa lang ang may TV. Tapos sa bahay na yun, siya lang yung may VCD. So siya lang yung may CD ng Mista. Alam mo yung ang dami yung nanonood, tapos ang pinapanood yung isang pelikula, Mista. Doon namin natutunan yung salitang God damn it. Ganun yun eh. Di ba? Ano yun eh, yun yung catchphrase nung parang leader nila doon eh. Hindi God damn it, get damn it yung pagkakasabi doon eh, get damn it. Pero yun, ang galing nung pag-action. Tapos yung Baby Ama. Ay puta, Baby Ama, ang pinaka-classic dyan pre, yung nakaharap siya sa Yung pinapasok si Kuno, no? Hindi, nakaharap siya sa salamin. Tapos, kinalbo niya yung sarili niya. Tapos, bad boy ba yun? Puta na paghalo ko yata eh. Tapos, pero Robin Padilla yun pre. Tapos pagbuga niya ng Yossi na ganun, puta kinuha niya yung Yossi, ginanon niya sa ulo niya. Yung usok. Angas. Bad boy ata yun, puta. Napaghalo ko na kasi pare-pares lang naman yung galawan ng karakter ni Robin, pero napaka-badass nun, pre. Baby Ama. Tapos yun nga, yung tama ka, Alex. Sa Baby Ama, yung pinaka-iconic scene yan, yung lalabas ba siya o papasok siyang kulungan, tapos sumisigaw lahat, Baby Ama. Baby Ama. Yun yung papasok. Tapos pinapalo papasok yung mga plato na bakal. Pinapalo sa sa rehas. Puta, astig yan, Baby Ama. Yung isa sa mga recent, ito yung nag-angat ng karir ni ito yung nag-angat ng karir ni George Stregan Jr. Nasakto rin siya, sabihin ko sana. O sige, ikaw na lang rin. Kwento mo. Sino yung sinasabi ko? Yung hari ng Tondo. Oo, hari ng Tondo. Asyong Salonga. Nga, no? Ang iba yung character ni George Stregan noon. Oo, pare. Para dun sa mga bata na hindi kilala yung original na George Stregan, putang mga ginagawang karakter niyan lagi, puro manyak sa kabaliw. Gahasa. Puta, pag nakita mo si George Stregan Jr. sa isang pelikula dati na action, siguradong may marirape na leading lady. Tatawa ng nakakaloko. Tatawa na. Ganun, tangin. Sigurado basta nandiyan si George Stregan, puta, may marirape. Pero ginawa kasi yung karakter ng Asyong Salonga, pre. Ginawa nila yun para sa political gain ni George Stregan.
Kasi alam nilang tatakbo na siya na magiging serious na political character na siya. So parang ginawa na siyang hero. And in fairness, maganda yung pagkakagawa doon sa sa Asyong Salonga na movie. Tanga na ginawa nilang black and white, may drama pa. Kaya lang nag-away sila nung director nun eh. Binastardize kasi nila yung director's cut, binago nila yung cut na pang pelikula. So, yung director nun, hindi niya pinasama yung pangalan niya dun sa credits. Kasi nag-away-away na nga sila. Ah, O, ako, sino may pa? dagdag ako, Makoy. Sino Ito, pa? recent lang din. General Luna. Anong pangalan ito? Yung gumanap na artista? General Luna. Anong pangalan ng artista? Nawala rin ako bigla kung sino. Teka, ito, ginugoogle Oh, ko. alam ko na yung pangalan eh, pero hindi ko na maalala eh. Si Pero Coffee na lang, dear. Si Coffee na lang, dear. Ina. Bobo. pare-pareho tayo na blanco eh. Alam mo yung nasa dulo ng dila natin. Si Jan Arcilla. Jan Arcilla. Oo. Ang galing nung character niya doon, ano? Mm. Ang galing ng character, ang galing din ng acting, ang galing ng writing. Pero technically, malapit daw sa katotohanan yung pagkaka-portray kay General Luna dun sa 2015 na movie na yan eh. Tapos, alam mo ba na, di ba, inapi dyan si Noni Buencamino, yung character ni Noni Buencamino dyan, si Felipe Buencamino. Ah. Di ba ang ano doon siya yung inaanong traidor na ano. Pre, lolo pala niya talaga si Felipe Buencamino. Oh, totoo? Legit Oo. yan? Legit? Legit na ano siya, nasa bloodline siya ni Felipe Buencamino. Kaya lap trip din na, siguro tanggap na rin nila sa pamilya nila na ganun yung karakter ni Felipe Buencamino. So tinanggap niya, siguro, siyempre para magampanan niya rin ng role ng lolo niya. Pero legit daw na parte siya ng bloodline ni Felipe Buencamino. Ako isa pang iba naman, hindi naman action, medyo action pa rin. Puta si Totoy Mola. Tang-inang karakter yan. Totoy Mola, pangalan pa Totoy siya. Mola. Pare, yan lang ang karakter na puta na pag nakajug mo si Totoy Mola, mamatay ka. Di ba yun yung karakter niya? Lahat ng nakakajug niya namamatay. Napanood niyo ba yung Totoy Mola? Di ba kwan din siya? Parang part siya ng may connected siya sa Asyong Salonga. Hindi ba? Hindi, putang ina si Totoy Mola, si Jay Manalo yun, pre. Bata pa tayo na. Wala siyang kinalaman kay Asyong Salonga. Si Totoy Mola. Nabago na pala. Alex, si Totoy Mola, ang storya niya, pre. Pinagli siya sa kabayong mola. Mga vet kayo, di ba? Totoo ba yun, Gab? Na yung kabayong mola, malaki talaga putoy-toy noon. Yung kabayo generally malaki yung putoy-toy talaga. Ayun. Pero mayroon bang variation ng kabayong mola? Meron bang ganon? Hindi ko sure pero parang basta ang alam ko, pinaglahi siya sa kabayo kaya parang malaki yung niya. Pero legit nga kasi nung bata ako, growing up, 'di ba nakwento ko sa inyo yung bahay ko malapit sa isang veterinary school. Akala ko dati 5 yung paa ng kabayo kasi halos sumayad sa sahig yung titi ng kabayo pag umiihi, 'di ba? So imaginein mo, Alex, yung karakter ni Totoy Mola, pinaglinga siya sa kabayo. Hindi lang basta kabayo, kabayong mola. So ganun kalaki yung putoy-toy niya. Tapos, di pa lagi siya nakapantalon. Lagi siya nakapantalon. Tapos ang takbo ng storya nga noon, na-frustrate na siya kasi hindi siya pwedeng makipag-sex. Kasi tuwing nakikipag-sex siya, namamatay nga yung mga nakaka-sex niya. Na naging urban legend na siya na yung ibang babae gusto siyang makasex kasi nga malaki yung putoy-toy. Kaya lang yun nga, namamatay yung mga babae pag nakikipag-sex sa kanya. Yun yung storya ng Totoy Mola. So, pangalan pala eh. Totoy Mola. Yan yung isa pang example ng mga pelikula na hindi kayang isulat ng mga kano. Putang ina, may imagine mo ba may gagawa ng pelikula sa US na let's make a character na malaki yung tite. Putang, walang ganun. Hindi kayang isipin ng mga kano yan. Sino pa? Meron pa ba kayong character na nagugustuhan nyo o na naalala nyo from growing up? Ako yung isa pa siguro yung character ni Eddie Garcia, pre. Yung sa Boyong Manyalak, Hoodlum Terminator. Napanood nyo ba yun?
Yung ba yung Boyong Manyalak? Pulis, Yung, pulis, yung pulis. Oo, pulis Pulis. pare, pulis. Tangina yung ano siya eh. Tawag dito yung ang catchphrase niya nun. Wag mo sabihing boyong. Boyong. May lambing sa dulo. Yung. Tapos yung love scene nila diyan nung kinasal sila, walang KY jelly. Ang gagamitin nila grasa. Yun yung dun sa pelikula na yan. Yan yung isa sa mga ilang beses ko nang napanood yan. Kasi si Eddie Garcia dati pre, 'di ba, halos lahat ng halos lahat ng kriminal yata ginawa niya na ng life story. Either police siya or either police siya o kriminal yan yung mga role niya dati. Meron pa ba kayong character na medyo naaalala nyo palagi hanggang ngayon na idol nyo? Wala, ako lang. Sabi na po ata. Sabi na lang. Sige, Alex. Si Aren. Aren, ikaw Aren. Hindi ko kasi alam yung title pero madalas ko nakikita sa Facebook pero paulit-ulit ko pinapanood din. Silang dalawa ni Eddie Gutierrez, yung mayor si Eddie Gutierrez. Andres Manambit. Andres Manambit yan. Andres Manambit. Tapos police naman si... yung straight siya na police. Tapos kumpare niya si... Yung naging mayor, parang ganun. Si Gutierrez. Oo, Andres Manambit yan, pre. Ang storya niyan, best friend sila nung una. Kaya lang, nung tatakbo na mayor si Eddie Gutierrez, iba yung sinuportahan ni Andres Manambit. Kung tutusin, kupal din si Eddie Gutierrez niyan eh. Ay, si Eddie Garcia eh. Sipin mo, tropa mo, hindi mo sinuportahan, tapos makikipag-appear ka pagkatapos. Pasulian na ng kandila yun. Hindi mo rin masisisi yung karakter ni Eddie Gutierrez dyan eh. Kung bakit bad trip siya kay Andres Manambit eh. Pero ang sabi kasi nga hindi daw siya believe na maayos magiging mayor si Eddie Gutierrez. Taka na, bakit tinotropa mo pa kung hindi ka pala believe dyan? International. Sige Alex, ikaw. May singit ko lang kasi parang naging lumabas lately sa newsfeed ko yung kay Jano Gibbs, Pedro Penduko, 'di ba? Medyo iba rin yun eh. Classic Pare yung Pedro Penduko, yan ang sino nga yung palabas na kasama si Wolverine ngayon? Deadpool. Yan ang Deadpool ng generation natin. Siya yung Pinoy character na nagbe-break ng third wall. Ay, ng fourth wall. Ng fourth wall. Siya lang yung Pinoy dati. Kasi, technically dati, sila pangalan nito, sila Dolphy, nagbe-break din ng fourth wall yan dati. Kasi, yung tipong ipapakita nila yung camera. Pero itong Pedro Penduko, full on, kinakausap talaga ni Jano. Ni Pedro Penduko yung director. Talagang siya yung kung paano yung pag-break ng fourth wall ng Deadpool, yan yung pag-break ng fourth wall ng Pedro Penduko. Saka parang naka-ingrain talaga ng sobra yung Pedro Penduko character. Though si Jano Gibbs, minana niya lang din yan eh. Ang original na Pedro Penduko si ganun. Yung matanda Joey na din yun. Hindi. Pandoy naman yung Pandoy. Pandoy, ang alalay ng Panday. Oo. Pero yung original na Pedro Penduko, yung Pilipino na Jackie Chan daw. Yung parang yung parang Chinese, gano'n? Oo, parang ganun yung original. Nakalimutan ko lang yung, ito si Efren Reyes. Hindi, madami na palang nag-Pedro Penduko. Parang Darna rin yan, no? Dami na naging... parang ganun na pa rin pala. Pero para sa akin, siguro dahil lamang lang na Ramon Zamora. Si Ramon Zamora yung isa pang original. Pero recently nagkaroon ng Pedro Penduko, hindi nag-click eh. Nabalitaan nyo ba yun? Nagkaroon ng Pedro Penduko recently? Ang pinaka-recent na naalala ko na si Matt Evans. Okay, tamo, si Matt Evans. Pero recently, as in last year lang, meron si Matteo Godicelli. Hindi nyo nabalitaan kasi nga, hindi ganun ka-click yung Pedro Penduko ni Matteo Godicelli. Pero putaw nga, si Matt Evans nga pala nag-Pedro Penduko sa channel 2. No? Pero teleserye yung kanya, di ba? Oo, teleserye. Pero maganda rin yung series na yun. Maganda rin yung series na yun. Afro pa siya nun. Saka maganda yung character niya kasi yung Afro pa eh. Ina-up.
Oo nga, no, nagkaroon nga ng Afro version ni, At ni Evan. Matt Evans. Stupendo. Tang ina. Bago pa siya nang bubugbog ng asawa, Afro pa siya noon, tang ina. Sino pa? Sino pang karakter yung trip nyo? International tayo? O Pinoy pa rin? International. Hmm. Sisimulan ko sa international. Ito, ewan ko kung mag-agree kayo. John Wick. Ay puta, John Wick. Tang inang yan. Kahit sino matatakot diyan kay John Wick eh. Putang ina, parang legit yung mga memes niyan eh, no? Gago. Oo. Actually, hindi ko pa napapanood ng buo yan. Pero may napanood ako na clip sa TikTok yung yung kinarnap yung kotse niya tapos pinatay yung aso Aso niya. niya. Eh di ba yung Mm. tatay nun gangster din? Putang ina, miskin yung tatay niyang gangster Puti. pinagalitan yung anak niya. Gago ka ba? Pinatay mo yung aso ni John Wick. Inang yan. John Wick 1. John Ay, Wick 1 ba yun? Siguro One ito go. na yung ito na yung sign para manood ako ng John Wick. Di ko pa din talaga pinapanood eh. Papanoorin ko yung John Wick na yan. Ito pala, ultimate. Feeling ko ito pinaka-ultimate character ko in terms of series sa abroad. Yung character ni Jon Snow sa Game of Thrones. Si Kit Harington. Kit Harington. Hindi ko pa Sa rin mga- pinapanood yung Game of Thrones. Sige nga, ibenta mo sa akin para panoorin ko yung Game of Thrones. Ayan, Alam ko lang sa Game of Thrones madaming bold. Pero Ito hindi ko alam eh. ito yung pambenta ko sa iyo, Makoy. Si Jon Snow, tinira niya yung tita niya. Yun na yun. Yun na yun. Putang ina, parang ayoko na tuloy lalo panoorin. Spoiler Kala ko alert. pa naman pang matatalino yung palabas na yun. Ay puta, hindi Hindi, ko kailangan panoorin yan. Pang matalino pala yan eh. Hindi ko Hindi, siya. akala ko lang. Maganda talaga siya. Maganda yung storyline, ang ganda ng pagkakasulat, ang ganda ng mga characters. Medyo ang haba kasi, medyo mahaba. Pero kasi bastard siya eh. Bastard son siya eh. Si Jon Snow eh. Tapos, pero meron siyang bloodline nung ancestral original bloodline, di ba Gab? Parang meron siyang OG siya. May dugo siya ng mga OG. Teka, linawin ko lang. Aren, di mo pa rin ba napapanood yung yung Game of Thrones? Hindi pa. Tayo na dito ako dito ako naman bibigyan ng credit si Amerika. Kasi tayo, 'di ba, sinasabi natin, tangina yung Amerika hindi nila kaya mag-isip ng superhero na umaapak sa putik para matapawan. Tangina, yan naman ang hindi gagawin dito sa Pinas. Tangina, isipin mo yung yung meeting para mabuyan na parang ito may gagawin tayong karakter Pero tong karakter na to kakantutin niya yung tita niya. Tangina, wala, hindi yan. Tangina, ang labo, napakadumi. Napakadumi ng Incest eh. Pero marangin na yan ng fan. Alam mo na pa natin Si ibebenta RTB. kay Makoy Alex yung Game of Thrones. Sige, Gab. Mahilig po ba kayo sa suso at saka dragon? Combination yun. Kasi ang alternate na tawag ko sa Game of Thrones, Titties and Dragons. Nagkalat ba dyan sa palabas na yan? Nagkalat siya pala. Yung mga pakita dito, Panoorin ka na. talagang mga magagandang actress din. Si Khaleesi, si Emilia Clarke. Emilia Clarke. Grabe. Tangina, isipin mo, buong episode tahimik si Gab. Nung pumasok lang yung suso sa dragon, saka siya nagsalita. Kung alam ko lang Alam mo kung ano yung mga hit. dati, baka pinanood ko na rin nun yan. Ang gumawa doon, may gumawa pala noon. Yung kay Maui Taylor tsaka kay Katya Santos, yung may tumatakbong titis. Oo, anong pelikula yan? Road trip ba yan? Yung Sex Drive. Sex Drive, yung Ma'am. nananaginip si Maui Taylor, inahabol siya ng higanting tite. Kung sa Amerika, dragon ang humahabol sa'yo, dito, titing laki. Tangina. Dito natin tapusin tong episode na to. Tangina, ang ganda-ganda ng episode natin. Usapang characters, ang linis-linis, biglang tatapusin niyo sa titi at dragon. Tangina. I-promote niyo na yung podcast niyo. Total, usapang titi naman. Usapang titi ba yung podcast niyo? Ano yung podcast niyo? So, grabe. Ang saya ng episode, yung mga episodes natin. And, syempre, po-promote lang namin yung podcast namin. Exclusive kami sa Spotify kasi doon lang naman namin pinoproduce yung mga episodes namin. So, search nyo lang, Fanboy Chronicles. Mukha namang wala kaming kapareho. So, search nyo lang,
makikita nyo na doon, pili kayo doon kung anong gusto nyo. Kung gusto nyo, i-marathon nyo. And hopefully, madami pa tayong magawang collab na ganito, Makoy. And thank you so much sa pag-guest sa amin. Sobrang solid ng episode. Salamat ng marami. And Gab, Aren, maraming salamat din sa pagsama sa amin sa episode na to. Tawag dito, yun nga pala, follow nyo kami sa yung Machong Chismisan, follow nyo sa lahat ng social media platform. Just search Machong Chismisan. And ako naman, follow nyo rin ako sa lahat ng social media platform, Showbiz Bro. And kung meron kayong, kung natutuwa kayo sa pakikinig ng Machong Chismisan, at meron kayong extra at nakakaangat kayo ng konti sa laylayan, you can support our show by subscribing to our by being one of our patrons, patreon.com/machongchismisan. Yan. Maraming salamat ulit sa boys ng Fanboy Chronicles sa pagsama sa akin, Gab, Aren, and Alex. Sana maulit natin ulit to. At yan, ang ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin si Gab na nagsasabing, paano ka mag-grow kung hindi ka nagpapadilig? At ikaw naman, Aren, kasama rin po natin si Aren na lagi nagsasabing, lumakad na matulin, kubeta ang tutunguhin. yan. At kasama rin po natin si Alex na nagsasabing, hindi lahat ng badyaw mahirap. At ako naman po si Mokoy Pari, Showbiz Bro, na lagi nagsasabi, lagi niya tatandaan ang tunay na macho. Chismoso. Have a great day, everyone. Thank you Machong Chismisan. Thank you. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.